Magandang buhay, Alsmate, and welcome back to my YouTube channel. Muli, Roland A. Quioson, ang inyong ALS Mobile Teacher for today. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang isang aralin na talaga namang malaking bagay na kapag ating natutunan at ating isinapuso, ay malaking tulong hindi lang sa ating pangsariling kakayanan at kaalaman, kundi maging sa ating inang kalikasan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Umpisahan na natin. Alternative Learning System, Learning Strand 2, Scientific Literacy and Critical Thinking Skills. Ang pinaka-competency po natin ngayong araw is recognize the importance of recycle, reduce, reuse, recover, and repair in waste management. Ito po ay pwede sa lower elementary, advanced elementary, and junior high school. So references and modules natin is recycling and pagre-recycle. So itong topic po natin ngayon ay hindi lamang para sa mga ALSmate natin, kundi sa lahat ng gustong matuto. Pwede nyong i-share para mas maraming matuto regarding po sa topic po natin ngayong araw. After this lesson, you should be able to define what recycling is, explain how to recycle garbage, explain the benefits of recycling, and describe sustainable practices and recycling habits. Ngunit bago natin umpisahan ang ating aralin, nais kong malaman kung ano-ano na ang mga alam mo pagdating sa ating topic sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan. Kaya't kumuha muna ng isang buong papel at isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para isulat ang titik ng tamang sagot. Okay? Ready? Nasagot mo ba ng tama ang bawat item? Kung tama lahat ng sagot mo, magaling. Ipinapakita lamang nito na marami ka ng alam tungkol sa araling ating tatalakayin. Kung mababa naman ang score mo, huwag mabahala. Ibig sabihin lang nito, para sa iyo talaga ang paksang ito. Alright, bago natin simulan ang ating aralin, meron akong inihandang short video clip sa inyo. So, panoorin muna natin. Rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Alright, kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang mga bagay na pinapakita sa video? Halata bang galing sa mga pinaglumaang bagay at basura ang mga magagandang bagay na pinakita sa video?
Parang hindi galing sa mga lumang bagay, di ba? Kaya naniniwala talaga ako na mayroong pera sa basura. Bakit? Tuloy natin. Kaya ang lesson natin ngayong araw ay talagang napakahalaga, lalong-lalo na tayo ay nasa panahon ngayon ng krisis. Kinakailangan nating maging madiskarte para makaraos at maibigay yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Ngayon, ano nga ba ang pagre-recycle? Ano ang iyong pakahulugan sa simbolo ng pagre-recycle? Kung ating uunawain ang simbolo ng pagre-recycle, ito ay nagpapakita ng pag-ikot-ikot. Tama? Reduce, reuse, recycle. Dahil nakapaloob sa pagre-recycle ang mga gawain para maging posibleng magamit pa ang mga bagay na nagamit na. Sa ganitong paraan, mababawasan ang kailangang kumuha ng mga hilaw na material sa ating kapaligiran upang makalikha ng mga bagong bagay. Sa madaling sabi, wala palaging na itatapong bagay. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang pag-recycle ay isang halimbawa na gawaing nakakasustine or sustainable practices. Ano naman kaya ang ibig sabihin kapag sinabing gawaing nakakasustine or sustainable practices? Ito ang mga gawaing nagbibigay pakinabang sa ating ekonomiya at lipunan nang hindi nakapipinsala sa ating kapaligiran. Halimbawa na lamang na paggamit ng mga recycle na papel sa halip na bago. Paggamit ng mga lumang dyaryo o kahon bilang taguan ng mga bagay-bagay sa halip ng mga bagong plastik. At alam nyo ba na kinakailangan pumutol ng 17 puno para makalikha ng 1 toneladang papel? Kaya habang nariyan ang papel at magagamit natin ito sa lahat ng oras, dapat nating tandaan na naapektuhan ang ating kapaligiran. Kung mayroong gawaing nakakasustine, mayroon din namang gawaing hindi nakakasustine or unsustainable practices. Ito naman ay mabilisang remedyo sa ating mga kagyat na pangangailangan. Hindi nakakasustine ang mga ito sapagkat isa ito sa mga dahilan kung bakit nasasaid ang ating mga resources. At kapag nagpatuloy ang mga ganitong gawain, baka hindi na makaya ng ating kalikasan na tayo ay sustinihan. Isa pang halimbawa ng gawaing hindi nakakasustine ay sa tuwing bibili ka sa grocery o department store at ikaw ay gumagamit ng mga bagong supot o plastic. Ang problema nang gagaling sa ating likas na yaman ang mga hilaw na material para makagawa ng mga plastic na supot. Kung ganon, ang bawat plastic na supot ay nakasasaid sa ating likas na yaman. Lagi nating tatandaan na hindi dapat nakapipinsala sa ating kapaligiran ang anumang kaginahawahan at luho na tinatamasa natin ngayon. Ibig sabihin, habang patuloy tayong kumukuha ng mga hilaw na material sa ating kapaligiran, dapat din nating siguraduhin na napapangalagaan ng ating kalikasan. Kapag ginawa natin ang mga ito, hindi lamang tayo makakapagmantine ng suporta para sa ating sarili, kundi maging sa ating kapaligiran. Maaari mong dagdagan ng mga halimbawa na aking ibinigay para mas lalo pang maintindihan ang mga gawaing nakakasustine at mga gawaing hindi nakakasustine. Ngayon, paano ka naman nagre-recycle? Ang pagre-recycle ay pinalulooban ng mga sumusunod. Una, reusing things as much as you can. O muling paggamit ng mga bagay hanggat po pwede pa. Ang muling paggamit ng mga produkto ay nagpapahaba ng buhay ng mga bagay. At nang sa gayon, naantala ang kahuli-hulihang pagtapon sa mga ito. Ang muling paggamit ay maaaring nangangahulugan ng pagkukumpuni, paghuhugas, pagpipinta, at marami pang iba. Sa katunayan, kung gusto mong maging tagapagtaguyod ng pagre-recycle, pwede kang tumangging bumili ng mga bagay na hindi mo na magagamit muli o pwede kang pumili ng mga bagay na magagamit mong muli. Bumili ng mga bagay na ang mga lalagyan ay pwedeng isole, kagaya ng bote ng soft drinks, at isauli din ito agad-agad. Maaaring tangkilikin mo rin ang mga produktong segunda mano dahil nagpapakita ito na hindi ka gagamit ng mga bagong bagay at makakatulong ka sa pangangalaga ng ating likas na yaman. Narito pa ang ilang mga ideya kung papaano pang muling magamit ang mga bagay sa iyong bahay. Kagaya na lamang ng mga plastic grocery bags. Pwede pang gamitin ng mga ito kapag namamalengke. Pwede rin ipansapin sa mga basurahan o ipansupot sa mga bagay na itinatago sa bahay. Plastic beverage bottles. Ito ay pwedeng punuin ng buhangin at pwedeng ipangharang sa pintuan. Pwede din gawing paso. At pwede din gawing pitsel ang mga malaking boteng inumin na pang-sports, cardboard boxes, o mga karton na kahon. Ito ay maaaring gamiting taguan ng mga bagay sa ilalim ng kama.
Maaari din gamiting banig ng mga alagang hayop. Pwede din gamiting banig para hindi malamigan sa sahig. At pwede din gamiting punasan ng paa sa may pintuan. Old jeans o mga lumang pantalon. Pwede mo naman itong gupitin at tahiin at gawing pitaka o bag at marami pang iba. Pwede din gawing basahan sa bahay. Automotive floor mats, rubber or carpeted. O mga pansahig naman sa sakyan, goma o alpombra. Ito naman ay maaaring gawing pansapin sa mga lalagyang tumutulo sa iyong garahe. Pwede ding ilagay sa loob ng kulungan ng iyong alagang hayop para gawing tulugan. O pwede din namang ilagay sa inuman o plato ng iyong mga alagang hayop na pansahod sa mga natatapon. At ang pangalawang paraan ng pag-recycle ay donating and exchanging o pamimigay o ipampalit. Ito ay paraan ng pag-recycle sa pamamagitan ng pamimigay ng mga bagay na hindi mo na kailangan. Maaari mong ibigay sa iyong kapamilya, kaibigan, kapitbahay, simbahan o institusyon ng kawang-gawa. At ang pangatlong paraan ng pag-recycle ay recycling by machines in factories o ang pagre-recycle sa pamamagitan ng mga makina sa pabrika. Ito naman ay paraan ng pagre-recycle sa pamamagitan ng pagdurog sa mga bagay na itinapon na at paglikha ng mga bagong bagay mula dito. Halimbawa, pinipiraso ang mga gamit ng papel at ginagawang mga bagong papel. Sa paraang ito, hindi na kinakailangang pumutol pa ng mga punong kahoy para makalikha muli ng bago. Ang glass and steel naman ay pwedeng i-recycle sa pamamagitan ng mga espesyal na makina. Halimbawa, inihiwalay ayon sa kulay ang mga garapon at boteng hindi na magagamit pa. At pagkatapos dinudurog, tinutunaw at ginagawang mga bagong produktong salamin. Maaari ding i-recycle ang mga aluminyo, lata, bakal at gawing mga bagong hilaw na material. Kahit na nga ang ilang plastic ay kayang mai-recycle sa pamamagitan ng mga espesyal na makina para gawing materyales na magagamit sa construction. Ngayong alam mo na kung ano ang pag-recycle, ano naman kaya ang mga pakinabang na makukuha natin dito? Gusto kong isulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. Okay, time's up. Ano-ano ang mga pakinabang na natukoy mo? Alamin natin kung tama ang iyong sagot. Ang pangunahing layunin ng pag-recycle ay mabawasan ang pagpinsala sa ating kapaligiran na resulta ng proseso ng pagkuha ng hilaw na material dito. Tulad ng natalakay na natin, may mga kaalinsabay na gawain na nakakasustine ang pag-recycle. At bukod sa mga ito, maaari ding makabawas sa basura at polusyon ang pag-recycle. Alam naman natin na galing sa ating likas na yaman ang mga hilaw na material para makagawa tayo ng mga bagay na ginagamit natin. Ngunit maaaring makasira din sa ating kapaligiran ang proseso ng pagkuha ng mga hilaw na material. Halimbawa na lamang, para makagawa ng papel, hindi maayos o bara-bara ang pagputol ng mga punong kahoy. Ang proseso ng pagpipino ng mga hilaw na material ay karaniwang ginagawa sa mga pabrika at maaaring maging dahilan ng polusyon at lumikha ng basura. Sa pagre-recycle, gumagamit ng prosesong nagbibigay daan para magamit muli ang mga bagay. Nang sa gayon, naiiwasang kumuha ng mga hilaw na material mula sa ating kalikasan. Nakakabawas din ito sa pagpipinsala o paglikha ng dagdag na basura sa ating kapaligiran. At mas napapangalagaan din ang ating mga yaman at enerhiya. At ang iba pa mga pakinabang sa pag-recycle ay ang mga sumusunod. Una, nakapagtitipid ng panahon, pera at pagod sa pangongolekta at pagdala ng basura sa isang lugar. Magagamit pa sa iba pang kapaki-pakinabang na proyekto ang mga pondo ng pamahalaan na ginagamit sa pangongolekta ng basura. Pangalawa, nakapagpapatibay din ito sa kahalagahan ng pagtitipid, sipag at pagkamalikhain. Kailangan pagsikapan ang muling paggamit sa mga bagay na patapon na. Sa pag-recycle, ilalabas ng mga tao ang kanilang pagkamalikhain. Naiisip nila ang mga paraan kung paano ang basura ay magagamit ng mahusay o mas maraming produktong magagawa dito. Pangatlo,
Nakapagbibigay din ng kasiyahan sa paglahok ng mga tao sa paglutas ng sarili nilang problema. Kaya napapalakas ang damdaming pagsasama-sama. Pero kung ating titingnan, magiging epektibo lamang ang pagre-recycle kung gugustuhin mong maging epektibo ito. Kaya kailangan mong maging kaugalian ang pagre-recycle. At kapag nakaugalian mo na ang pagre-recycle, automatiko nang gugustuhin mong mag-recycle kapag ka nakakita ka ng mga basura. Narito ang ilang gawin na sumasalamin sa kaugaliang pagre-recycle. Number 1, magsimula ka sa pag-unawa sa kahalagahan ng basurang itinapon na sa basurahan. Number 2, ugaliing pulutin ang mga kalat na nakikita mo. Number 3, hikayatin ang iyong mga kaibigan o kapitbahay na mag-recycle. Number 4, sikaping lumikha ng pamilihan para sa mga produktong na-recycle sa pamamagitan ng pagbili sa mga ito kung kinakailangan. Number 5, magregalo ng mga gawa at nakapakete sa mga material na na-recycle. Number 6, hanggat maaari bumili ng mga bagay na mga mahuhusay ang pagkakagawa, tumatagal at pwedeng kumpunihin. At ang panghuli, ugaliin ang pagre-recycle sa iyong tahanan at pinagtatrabahuhan. Nawa ay malino sa inyo ang 8 gawin na yan na nagpapakita o sumasalamin sa ugaling pagre-recycle. Narito naman ang mga importanteng punto at dapat nating tandaan sa araling ito. Una, the recycling symbol conveys a cycle since recycling involves activities that make it possible for materials to be used over and over again. Sa madaling salita, ang simbolo ng pagre-recycle ay nangangahulugan ng pag-ikot-ikot dahil nakapaloob sa pagre-recycle ang mga gawaing nagbibigay daan sa paggamit at paulit-ulit na paggamit sa mga bagay. Pangalawa, recycling involves reusing things o muling paggamit sa mga bagay hanggat po pwede pa. Donating and exchanging o pamimigay at paipagpalit sa mga bagay na hindi mo na kailangan. Recycling by machines in factories o pagre-recycle sa pamamagitan ng mga makina sa pabrika. Pangatlo, recycling reduces damage to our environment because resources are maximized. Nakakabawas sa pagpinsala ng ating kapaligiran ng pagre-recycle dahil nagagamit ng husto ang mga yaman. Dahilan para hindi naaagad ang pagkuha ng mga hilaw na material sa ating kalikasan, bagkos napapanatili ang kaayusan nito. At ang panghuli, the recycling habit. The recycling habit involves practices that are meant to make you think, how can I recycle this? Every time you are about to throw a garbage. Sa ugaling pagre-recycle, nakakagawin na mag-isip kung paano mo ito mai-recycle tuwing magtatapon ka ng basura. Sa ganitong paraan, makakabawas na tayo ng polusyon sa basura at makakatulong pa tayo sa ating komunidad. At dito na nagtatapos ang ating aralin. At bago matapos ang video ito, mag-iiwan ako ng 10 katanungan para subukin ang iyong natutunan. Hanggang dito na lang at sana'y magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang aralin. Maraming salamat! Paalam!